alam niyo, hindi ko alam kung masyadong maluwag tayo doon sa sinasabing freedom of expressions, the rights of every Filipino, di ba? Bakit kasi ngayon, lalo na ngayong panahon ng eleksyon, kahit sino talaga pwedeng mag-file ng candidacy as long as you're naturally born Filipino, di ba? And dati mga politician lang talaga yung sumasabak sa politika, di ba? Kahit mga trapo pa yan, alam natin talagang politician. Tapos unti-unti pinasok tayo ng mga artista, di ba? Erap, di ba? Dami mga artista. And some of them are okay naman, di ba? They have the rights, ika nga. And some of them talagang hindi natin alam. Nasa law pala ang tinapos, di ba? Political science or something related doon sa law, di ba? Pero ang pinakamatindi, vlogger. Ngayon may mga vlogger na pumapasok, content creator. Vlogger na ewan ko ano yung naisip. Ang nakakabwisit kasi yung nilalinyahan na ang mga tao po ang may gustong tumakbo ko at magserbisyo para sa kanila. Ang lakas ng loob ninyong sabihin yung mga yan. So, hindi nyo ba naisip na parang ang dating nun, hindi kayo pala, wala kayong pakialam. No? Kung hindi kayo sinabihan ng mga taong yan, hindi kayo tatakbo. Diba? Walang kusa sa inyo. Diba? And, pwede naman kayong tumulong kahit hindi naman kayo sabihan ng mga tao na yan. Diba? So, yun lang yung ilan sa nakikita kong, alam nyo, iba-iba yung politika ng Pilipinas. No? Ganoon kasi talaga Masyadong binibigyan ng freedom yung mga tao to choose what they want. Well, sabi nga nila, part of democracy yan. Sa akin, nasasabi ko lang, di ba? Nabibigay ko lang yung opinion ko. And that's the reason why I'm creating my channel. To express what I feel, my opinion. So, same thing po sa inyong mga makakapanood nito. Okay? So, but bago po ako magpatuloy sa aking mga pagdadaldal dito, welcome po muna sa aking channel. At kung bago po yung sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, or recommendation, please leave it on our comment section. Okay? Issue lang po tayo. Walang personalan. Opinion ninyo, mahalaga po yan para marinig ng sambayan ng Pilipino. Same thing sa akin. I'm just expressing my opinion. If it is not good for you, then share it on our comment section. Alright? So ito, isa sa mga artista, hindi ako sure kung siya ba ay mayroon munang tinakbuhang ibang posisyon. Kasi ngayon target niya agad senator. Di ba? Senado ka agad ang banat. Okay? So, ano ba yan? Please, comment nyo po kung siya ba is mayroong dinaanan munang ibang posisyon bago nag-senator. Di ba? Nilaktawan ko yung unang part kasi sablay na agad ito. 2 minutes lang yung inalaw, ilang minuto, ilang segundo ata yung inubos niya sa pagkuha ng kung ano man yung babasahin niya. Ay hindi naman sa minamaliit ko yung mga nagbabasa during nagbibigay sila ng kanilang speech or talumpate. Ayaw nyo nilang magkamali, totoo yun. But diba, the sincerity of what you're saying is, if you're not reading it, it should come from your heart. Yeah? Kaya yung sinasabi nila. And one thing na meron yan is si Ferdinand Marcos Sr., yung dating naging presidente. Yung tatay ni Bongbong. He is one of those president na he can deliver his speech without reading anything. Diba? Siya pa lang, ewan ko, parang siya pa lang yung nakikita ang presidente yung gumawa nun. Okay. Simula nang maging tao ako, simula nang magkaisip ako. And until now, wala akong nakakita. Bihira yung nakikita ko na talagang tuloy-tuloy. Kasi si Marcos na. Okay. So much for that. So balikan natin itong si Philip Salvador. Kasi may 2 minutes sila para magtalumpati. Sabihin yung kanilang mga
agenda or plataforma. And ang nag-iisa lang ang plataforma nito. Peace and order. Peace and order yung kanya. So, which means hindi effective yung mga ginagawa na batas ng ibang mga nasa Senado. Okay. So, maririnig naman po natin through question and answer portion. Okay. Kasi dito, pinorward ko na siya doon sa tinatanong siya. And this is one of the question na nagpataas ng kilay sa karamihan. Why? After this, I'll show you another video. Okay? Yes, magandang umaga po, sir. Sir, na-mention niyo po, Jones, po sa speech niyo na you're in favor of rehabilitation po, no, when it comes to the drug addicts po. Does this mean na you don't agree po with the war on drugs of former President Rodrigo Duterte na ligo-ligo po yung napatay? Ay, hindi po. Ako po yung naniniwala po sa ginawa niya kasi yun nakapunti dito sa akin. Pero ngayon po, ang sa akin naman, bigyan din natin ng pag-asang ma-rehab yung mga addicts. Kasi po, maski na mga addicts yan, meron pa rin pamilyang nagmamahal sa kanila. Bigyan din natin ng pag-asang makabalik sila sa lipunan. Follow-up naman po, sir, paano po natin sila mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa lipunan na kailangan mo rehabilitate kung papatay na po? Wala naman po ako sinasabing papatay yun. Ang sinabi ko po, hulihin at parehab. Hulihin sila para mabigyan sila ng pag-asa. Kailangan, sa akin mo kasi, ayoko nang hinuli ko, pinatay ko. Ayoko nang ganun. Gusto ko mabigyan sila ng pag-asa. At tingin ko naman po, tama din yun aking sinasabi. Kung mali po, patawarin niyo ako. Yan po. Okay. Okay. So, yan yung parte na sinabi niya. Okay. Yeah, he's focusing more on helping those mga nalulun sa droga. Na alam ko meron nang gumagawa niyan eh. Alam ko meron nang gumagawa niyan. May mga batas na tayo dyan. It's just the implementations yung kulang. Diba? Paano i-implement? And anong klase? Diba? Ipaparehab. Eh, ang dami na nating rehabilitation facilities, diba? Diba? Ang dami na natin. Magkalat na yan sa buong Pilipinas. So, ano pa yung kailangan? Diba? Hulihin, i-rehab. Ano yung panukalang batas na pwede mong idagdag pa? Dahil alam ko may existing na tayo. Diba? At i-improve. Ilang beses nang in-improve yan. And eto, para sa akin, yes, they have the rights. Totoo yan. Maring biktima din lang sila. Diba? E paano yung paulit-ulit na? Diba? Hinuli, na-rehab, bumalik. Kaya nga po hindi naalis yung kasabihan na once you're an addict, you'll always be an addict. Siguro sa 10 na i-rehab mo, swerte mo na kung may 2 o 3 maging okay dyan. Hindi ko sinasabing di patay na lang, no. Diba? Sumpuin talaga yung pinanggagalingan ng mga drugs na yan. Diba? Doon mag-concentrate, hindi sa rehabilitation ng mga naging addict na. In the first place, walang magiging addict kung kontrolado yung mga dahilan kung bakit nagiging talamak ang droga sa Pilipinas. Diba? Mas dapat mag-focus sila in stopping those kind of things. Diba? Kasi kapag naging mahigpit yung pagpapatupad ng batas sa mga pinagbabawal na gamot na yan, diba? Mas konti yung kailangan mong rehab. At hindi ka kailangan mag-spend ng too much time sa rehabilitation. Dapat mag-focus doon sa kung paano mapiprevent ang pagpasok ng mga drugs na yan. Hindi ko sinasabing totally masasawata. Pero, di ba, marami nang mas dapat doon mag-concentrate eh. Di ba? Doon mag-aim siya, wag doon sa mga addict na. Dahil alam naman natin yung reason kung bakit naging addict yung mga yan. Dahil may mga drugs na pumapasok. At sino ba normally yung mga biktima ng mga yan? Yung nasa lower level talaga. Di ba? So, huhulihin mo, ipapa-rehab mo, then paglabas, diba? The chances of them na going back doon sa dati nilang nakagawian, malaki pa rin.
So why not concentrate on stopping those sources kung bakit may mga addict? Di po ba? So dapat doon siya nag-concentrate. Not in this rehabilitation. Ang dami ng rehabilitation na nagkalat sa Pilipinas. Para amyendahan mo pa yun. Mas amyendahan nila dapat yung batas on how to stop or eliminate or mapababa yung pagpasok ng mga droga sa Pilipinas. Now, I have some video again. Medyo kumakalat ngayon sa social media dahil yung sinasabi niyang dito na hindi papatayin is sumasalungat doon sa sinabi niya dati nung hindi pa siya tumatakbo, ha. Nakikita niyo talaga ugali ng tao nagbabago pagka dating ng eleksyon eh. So ipapakita ko po sa inyo. Sino nila? Ginagawa naman ng pakulunan nila lahat. Para sa ikabubuti ng bansa, para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Pero pinapatikos pa rin siya. Sa inyo po lahat na pumapatikos, mamantay kayo lahat. Wala naman po ako sinasabing papatayin eh. Ang sinabi ko po, hulihin at parihab. Hulihin sila para mabigyan sila ng pag-asa. Kailangan, sa akin po kasi, ayoko nang hinuli ko, pinatay ko. Ayoko nang ganun. So may mga magsasabi natatawa talaga. Kalat na kalat yan. Yung pinagsamang video clip niya na yan. Sino ba yung sinasabihan niyang mamatay na kayo? Siyempre, sasabihin ninyo. Wala naman siya sinabing addict yan, pero still the same. Di ba? During that time, war on drugs ang matinding talagang pinag-usapan during Duterte time. Di ba? Yung tukhang nila na yan. Di ba? So, sino yung iisipin na pinagsasabihan niya dyan? Di ba? Tapos ngayon, dahil tatakbo pagka-senator, sasabihin mo, hindi naman papatayin. Pero ang lakas ng sinabi, mamatay kayong lahat. So, hindi lang mga adik ang niya dyan. Pinaparatangan niya dyan. Di ba? Lahat ng bumabatikos kay Duterte. And alam na alam natin, isa sa mga talagang bumatikos sa kanya is mga drug lords, addict, pusher, user. Di ba? Tapos ngayon, maglalabas ka ng statement mo na wala ka naman sinabing patayin. Okay? So, medyo may salungat na. Diba? So, makikita talaga natin na where is the sincerity? Tapos, isa rin siya sa nagsasabi na bumababa siya sa grassroots. Inaalam niya yung mga pinagdaanan ng mga taong Pilipino at siya ay hinihikayat na tumakbo para magsilbi. Parang gasgas na yan, di ba? Napaka walang kwenta na gamit, diba? Para lang makakuha ng boto. So doon sa mga nakarinig, and I hope yung mga makakapakinig ng aking mga content, aking mga video, please help me to share so that maging aware yung ibang mga Pilipino na may mga ganito tayong klaseng mga kumakandidato. Kaya mas dapat maging mapanuri. Oo, nagasgas na yan. Pero hindi natin pwedeng sukuan yung sarili nating bayan. Sino pa ba magmamalasakit sa Pilipinas? Diba tayo na rin lang? So, by this kind of way, this is my way of showing na I'm concerned. Kasi Pilipino pa rin ako. Na hindi ko pwedeng pabayaan yung bansa natin bilang isang Pilipino. So, magagawa natin yan by knowing yung mga taong kumakandidato at pwedeng humawak sa pamahalaan natin. Dahil sa kanila po nakasalalay yung ikababagsak at kita ikakaayos ng bansa natin. At nasa ating mga kamay naman po yun para bigyan sila ng kapangyarihan na mag-govern para mapaayos yung ating mahal na inang bayan. So, sa tingin niyo po ba karapat-dapat si Philip Salvador na maging senador? May mga naglalabasan pa nga, di ba? Yung sustento mo kay Joshua.
Hindi mo raw binibigay. Diba? May mga ganun lumalabas. Basta sa akin, wala akong pakialam doon. Di ba? Personal life mo yun. Pero for ngayon tatakbo ka as a public servant, diba? May karapatan tayong busisiin, alamin at bigay ng sarili nating kuro-kuro na hindi naman natin siya dinidegrade. We are just showing some proof. Pagpapatunay. Di ba? Na kung anong klase yung kaya niyang i-offer para manilbihan sa ating bansa. Wala nga siyang ni barangay captain ata, ni Tanod, hindi yan humawak ng posisyon tapos tumalon ka agad sa pagkasenador. Eh, gagawa kayo ng batas. Hindi kayo basta lang uupo dyan. Ha? So, gagawa kayo ng batas. Kayo ang gagawa ng mga ikaaayos. So, alam niya ba yun? May alam ka ba sa batas in the first place? Do you know how to formulate? Diba? Mag-deliver. Diba? Ipaglaban. Alam mo ba kung ano yung sinasabi ng Constitution? I know. Hindi mo naman kailangan alamin lahat yan, but do you have that basic knowledge? Kailan kayo mag-aaral pag nakaupo na kayo? Pagsasabayin? Well, pwede. Pero, kakayanin ba? Diba? So, doon pumapasok yung mga tanong na, ano ba to? Dahil ba tropa-tropa lang? Kailangan ng suporta? Kasi Duterte siya. Hindi po ba? Hindi po maalis yung mga ganyang speculation. Okay? Speculation po yan. Mga iniisip yan na pwedeng mangyari at pwedeng hindi mangyari. Na ibinubulalas lang natin para makarating sa kanila. Di po ba? So, issue lang po tayo. Walang personalan. Kung ano man po yung mga nasabi ko rito, yun po ay opinion ko. So, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.